Ganda. Oh, lights, camera, action. Dear Charo, tawagin mo ako sa pangalan. Pangalan. Wala pa, ito naman tawang-tawa. Dear Charo, itago mo ako sa pangalang Maricel. Hindi mo ako makikita ngayon dahil naitago mo na ako. Masaya naman ang aking buhay. Sa katunayan, Charo, paparating na ako. Masayang-masaya akong nasa likod mo ako ngayon, Charo. Hihinto ang tugtog. Dahil di ko pa naman sinasabi, di ba? Mapapaisip ako, Charo. Mapapaisip ako habang sumasayaw, Charo. Hihinto ang radyo. Kasi hindi naman yan ang iniisip ko, Charo. Mapapaisip ako habang sumasayaw kung anong ipatutugtog ko. Yan ang tugtog ka. Malala mo kayo. Alam mo, Charo, sa lahat ng pagkakataon, kahit walang tugtog, ay gusto kong umindak. Pero mas gusto ko pag sinasabayan ako ng isang matipunong lalaki. Sino kaya yun? Hindi ikaw yun, Vong. Ito naman, ako na lang dito eh. Dahil hindi ka naman matipuno. Bakabawi din ako. Bakabawi ako sa'yo. Gustong-gusto ko pag sinasabayan ako ng isang lalaking kapita-pitagan pag nakasuot ng barong. Ako na yun. Hindi ikaw yun, Jong. Sa lahat ng lalaking natagpuan ko, ang pinakanagustuhan ko ay yung lalaking tatahi-tahimik lamang. Nakaupo siya sa taas. Nasa bandang gitna siya. Yung parang unti-unti nang nanghihina. Ngunit nanlalaban pa rin sa lahat ng pagsubok ng buhay. Bago pa siya magpaalam, Charo, ay sasama siya sa akin sa pagsasayaw, kaya tatayo siya sa kanyang kinaupuan. Lalakad siya papalapit sa entablado, Charo. Aalalayan siya ng isang huradong mukhang sanggano. Oy, Mitoy, tumingin ka pa kay Yeng, ha? At dahil mahal niya ako, Charo, bago siya makarating dito, ay meron siyang handang lechon. Magdadala siya ng lechon. Nilampot agad si Carla pag lechon. Wala akong sinabi. Sinabi ko ba ikaw ang bitbitin? Bastos yung mga lalaking yan. Pag pinitchon. Teka lang. Bastos yung mga sinabi lalaki. lechon, close up si Direk sa'yo. Wala akong sinabi. Ayan. Lalakad na ang isang mamang unti-unti nang nanghihina. Ngunit bago mahuli ang lahat ay ipaglalaban niya ang pag-iibigan namin. Lalapit na siya habang tinutulungan sa paglalakad ng kagawad na sanggano. At isasama rin niya ang mama sa harapan niya na nakaupo, na naka-stripes na mukhang kagawad. At dahil dyan kasama niya ang mga naka-stripes, kulang pa sila at sasama nila si John Knight. Si John Knight na nakapulang. Parang debut ito, Ayan, Charo. isa-isa. Unang magsasayaw sa akin ay si John Knight. Pasok, John Knight. Hihinto ang tugtog. Sweet dapat. Sasayaw kami.
naman ng sanggano at manggugulo siya ng sayawan. Oh! Sino ba ito? Sino ba yung lalaki to? Matatakot si John Knight at isasayaw niya naman si Maricel. If I cried like a baby, At syempre, hindi naman papayag ang barangay chairman na si Mang Danilo. Sasayaw na sila. or I get lost in yes. Ayan. Mapapagod si Mang Danilo. Papasok ang mama ng Matipuno, ngunit unti-unti nang nanghihina. Yan yung... Sasayaw sila sa tugtog na very, very, very fast. Mahihinto ang sayawan dahil manghihina ang punong hurado. Madalas na siya manghina. Magdidilim ang kapaligiran. Magdidilim ang kapaligiran. Tanging isang liwanag lamang ang matutunghayan sa bandang doon. At ang liwanag na ito ay unti-unting pupuntahan ng punong hurado. Habang kumakanta naman si Maricel, at naglalakad ang punong hurado, at magkakaroon ng pausok sa paligid. Pausok sa paligid. Hindi kita Ayun, isa. malilimutan.